Magsasaing tayo. Ay, may ipapakita ako sa inyo. Tingnan niyo to, guys. O, diba? Nakakatuwa. Yung halaman ko. Tumubo kasi ito na onion. Tapos yan, nilagay ko siya dyan. O, diba? Siguro mga 1 week pa lang yan mahigit. Ang bilis humaba, yung ganito niya. Yan, pwede ko na siyang i-cut. Ihalo ko dun sa lulutuin ko. Pag nagluto ako ng ulam, nakakatuwa lang siya. Ayan, nadagdagan tuloy yung halaman ko. Yan. Tsaka ito, may bago. Ito na, mamatay na to nung hiningi ko. Buti tingnan nyo, oh, lumalabas na siya yung ano dyan. Nagkakaroon na siya ng mga ano, sibol-sibol. Yan. Diba? Tsaka ito, oh, na ano siya. Na-over yung tubig. Yung nilagay kong tubig. Nanilaw yung mga ibang dahon. Kaya yan na lang yung natirang dahon niya. Hindi pala siya pwedeng mababad sa tubig ng bongga. Pangit. Muntik-muntikan siyang makalbo. Sabi ko, nagtataka ako bakit matapos yung isa nanilaw, sumunod naman yung isa nanilaw. Ayan na, naging ganyan na siya. Tsaka na siya, guys. Sabagay, magkano pa yan? Si Sibol. Ayan. Nagsasaing lang ako ng ano. Ng kanin. Nag-iisip pa ako ng anong iluluto ko. Kakauwi ko lang galing sa aking trabaho. Ilang araw din na hindi ako nag-vlog, guys. Kasi nga, wala akong ganang mag-vlog kasi yung sa ano, basta, yung sa about dun sa nangyari dun sa friend ko. Kaya parang naano akong mag-vlog-vlog. Kaya ngayon ulit gumagawa ako. Ay, nako. Ano na, guys? Bakit madilim? Ay, nagpunta pala ako doon sa ano, sa dati kong binibilhan. Nabili ako ng kandila. Yung kandilang maliliit na. Araw-araw kasi ako nagsisindi ng candle para doon sa altar. Nabili ako ng konting magagamit, shampoo. Itong shampoo na to maganda. Tsaka kumuha ko ulit ng pancit canton. Yung last na binili kong pancit canton is hiningi ni Bading. Kaya yung sa binili kong isang pack na ganito, dalawa lang nakain ko. The rest, yung tatlo, hiningi niya kasi nagustuhan niya yung ganito. Gustuhan niya yung pancit canton na ganito.
ba? Hindi na naman maintindihan yung mga salita nila. Nagsasalita sila. Ay, naantok ako, guys. Yung friend ko pala, guys, na namatay. Nakauwi na siya. Nasa Pinas na siya. Medyo 2 linggo din bago siya nakauwi ng Pinas. So, ayun, nandun na siya sa Pinas. Ilang araw lang ang burol niya dun sa Pinas, tapos lilibing na siya. Kasi yung kapatid niya hindi rin pwedeng magtagal dun sa Pinas, parang 1 week lang yung nakuha niya leave sa trabaho niya. Mahirap mag-process pag ganun, yung pag namatay ka sa ibang bansa. Alam nyo guys, ang laki ng naging bill niya nga dun, oh. Yan yung naging bill niya sa Canadian Hospital. Noong una, gusto nila to pabayaran. Buti na lang natulungan siya ng government natin. So ayun, kaya napauwi ng maayos din. Siguro meron din binayaran pero hindi ganun kalakihan na. Tapos yung mga ambulance fee, yung mga service ng na lang, mga kailangan. Tapos ayun, nag-ambag-ambagan pala kami mga friend, nagkakakilala. So meron kaming mga nalikom. Ito yung mga listahan. Ayan guys. Kaya nilista ko lahat. Ay, meron pang dalawa. Ayan. So, ayan, yung malaking bagay na rin yun, yung 2,000 plus. Nasa 2,732 something. Ayun. Sinend ko sa kapatid niya. Ayun, natanggap niya naman na. So, ayan, yung may magagamit din sila kahit paano. Pero may mga gusto pang tumulong. Siyempre, pag may magbigay sa akin, bibigay ko pa rin sa kanila. Para para sa kanya yun. Para doon sa kaibigan ko. Feeling ko para akong puyat na puyat, guys. Ewan ko, nakatulog naman ako kaso ang aga ko kasing nagising kanina. Yung pagkagigising yung mga kasama ko kasi dito, kalabog ng kalabog. Hindi sila makapagdahan-dahan na kumilos. Good morning. Mag-coffee tayo, guys. Kagigising ko lang at katatapos ko lang maligo. Nagpapainit ako ng tubig para painit ang kape ako. Kamusta na kayo, guys? Sana nasa kayo mabuting kalagayan. Dahil maraming bagyong mga dumarating sa Pilipinas. Magkope muna tayo, guys. At magtitimpla tayo ng coffee. Black coffee lang tayo. Black coffee with white sugar. Ayan. Ay, na. This is it. Ang ating coffee mahiwaga. Ang haba ng tulog ko, guys. Diyos ko, natulog ako ng oras. 3:30 yata natulog ako. Tapos nagising ako ng oras na. 4:00.
4:30, parang ganun. Ay, yung mata ko namumugto. Sinulit ko yung tulog. Walang tawag yung amo ko. Siguro walang pumuntang customer doon. Sobrang tabang naman. Ngayon lang ako magkakape ng may asukal. Pero parang feeling ko parang walang lasang lasa. Parang tubig na tubig. Ayan. Ay, magkape muna tayo. Bago tayo bago natin umpisahan yung gagawin natin ngayong araw. Ano ba yan? Tawag pala nito. Kung nagising ako kanina, hinahanap ko yung halaman kong isa na nandun sa sa may kusina namin, doon sa may bintana. Kung wala naman na, may nagtapon. Pero isa lang yung nasa isip ko kung sino. Alam ko na yun kung sino gumawa niya. Siya din yung dating gumawa na naglagay dun sa rubber plant ko dati. Linagyan niya ng asin yung rubber plant. Kaya siya namatay noon. Kaya mga ganun yung mga ugali nila, mga balasubas tong mga to. Mga kaloka. Halos lahat kaaway niya na. Halos lahat kaaway niya. Hindi siya pinapansin ngayon. Piling niya naman kasi siya yung may-ari dito sa tinitirhan namin. Pag may hindi siya gusto sa kanya. Pero yung mga ginagawa niya hindi rin naman maganda. Ay, last night pala ng friend namin, guys. Yung inuwi sa Pinas. Last night niya. Ngayon. Ay, ang bilis ng araw. Salamat pala dun sa mga nagbigay ng mga tulong sa kanya, guys. Alam nyo na kung sino kayo, yung mga nagpaabot ng mga tulong. Kahit ngayon, yung mga nagbibigay pa rin. Kaya sinisend ko rin sa kapatid niya para alam niya yung mga binibigay ng mga tao. Kaya ako po nagpapasalamat sa inyo, guys. Sa mga friend namin, friends by friends, na mga nagbigay salamat. Dahil malaking tulong na yun. Kahit ganun lang yung amount. Pag kinonvert mo naman, malaki na rin yun. Ay, ano kayang gagawin natin ngayong araw na to? Ilang araw din akong hindi nakapag-vlog, guys. Kasi nga, yung parang ako, wala akong gana sa pagbablog. Simula nung siya, nawala siya. Kasi parang feeling ko, basta hindi ako ginaganahang gumawa. Kaya ngayon, inuunti-unti ko. Kung ano lang yung ko. Yun lang muna. Saka na yung maglalabas na mag-vlog. Para at least meron lang akong may update sa ko. Sa YouTube channel ko. Alam ko naman na hindi siya ganun kaganda yung mga videos ko. Pero salamat sa mga nanonood. Pag makakagawa rin ako ng maganda-ganda. Saka sana nga makabili na rin ako ng magagamit kong gimbal. O kaya basta yung mga camera na maganda-ganda din. Kaya tsaga-tsaga muna.
Ang hirap kasi yung maglalabas ka guys ng kung saan-saan dito kasi medyo mahigpit. Lalo na yung sa katulad ko. Kaya nakakatakot din minsan. Kaya tignan nyo yun, yung nangyari kay Miss Bukira. Doon sa airport pa lang. 'Di ba? Hindi na siya nakapasok. Ako pa, ilang beses na akong pabalik-balik ng Dubai. Pero pumapasok naman ako na yung naaayon. Yung naka-t-shirt ka, wala kang mga nail polish, mahaba man yung buhok mo, nakapusot, gano'n. Tapos huwag ka nang naka-earrings, t-shirt, yung gano'n, yung umastang normal. Huwag kang masyadong tawa ng tawa, huwag kang papansin kasi tsaka kasi yun, nandun ka sa mga pilahan or naglalakad kayo tapos maaligaga ka. Agaw eksena ka, maraming nakamonitor pa naman doon, nagkalat. Pag mga ganon. Dapat paglabas mo talaga ng dire-diretso lang lakad, huwag kung saan-saan, at saka bali pa, CR pa siya ng CR ng pambabae. Hindi niya na lang tiniis. Kasi yun yung tsaka. May mga kasi yan. Bawat area kasi yan, may mga nagbabantay kasi dyan. Hindi mo lang mapapansin. So sad na ganun yung nangyari sa kanya. Pero wala tayong magagawa. Pero kung cross-dresser ka talaga dito sa Dubai, swerte mo kung hindi ka pa mahuli-huli. Ganun. Lakasan lang ng loob. Kung matigas yung ulo mo din, kung kadalabas mo nakaganon ka dito, syempre magkataon na may nag-check sa'yo, dampot ka, ganun. Kaya nasa pag-iingat din guys. Hindi sa bawat oras is na sa ka, yung malaya ka, ganun. Katulad ko, nakakapagdabit ako ng ganito minsan. Nasa loob lang ako ng bahay. Ganun. Siyempre kung alam mo naman na medyo mahigpit dyan sa labas, huwag kang magaganyan. Tignan nyo sa airport pa nga lang, doon pa nga lang siya. Na na siya doon. Sinalang ko pala yung ko guys. Tawag ba? Yung comforter ko. Tinabhan ko. Kain tayo. Meron pala ako yung chicken ko kagabi. Pinainit ko siya at uulamin ko siya. Kagabi kumain ako dun sa friend ko. Nag-ulam kami ng manok. Ito yun. Yung laki ng manok, hindi ko maubos. Kaya dinala ko na lang. Kasi ayaw niya naman na. Lalabas tayo, magtitingin-tingin kung ano-ano. Tapos pag-uwi, tingin ako kung anong mailuluto. May lutong maulam.
Meron siyang sausawan na ketchup. Hindi rin nakakasawa yung manok pag paminsan-minsan. Pero pag parating order, gano'n, nakasawa din. Ako may time na pag natatakam ako sa mga manok, nag-order ako. Lalo't pag yung may gusto akong tikman. Na hindi ko alam lutuin. Order. No-order ko din. Nanonood pala ako, guys. Nanonood ako habang kumakain. Yung onion ko, ganda. Pwede na siyang ihalo pag nagluto. Wala pa nga yung 2 linggo, ganyan naman na kaya, kayabong. Simula linagay ko dyan. Maliit lang yung blower ko. Mini blower. Ay. Hindi pa natapos yung ibahan ko at makakapagsampay na rin.